Ipinanganak na mas mayaman pa kaysa sa mga reyna at mas malapit sa trono ng Pransya kaysa sa halos sinuman na nabubuhay, si Anne-Marie Louise d'Orléans ay dapat sanay namuhay ng may walang hangganang kalayaan. Dahil sa kanyang yaman, siya ay naging gantimpalang pampulitika, banta sa hari at sa huli, babaeng nabihag ng kapangyarihan, iskandalo at lungkot. Ito ang malungkot na kwento ng pinakamayamang tagapagmana sa Europa na nauwi sa pagiging nag-iisa at ipinatapon. Si Anne-Marie Louise d'Orléans na magiging duksa ng Montpensier ay ipinanganak sa palasyo ng Louvre sa gitna ng Paris noong ika-29 ng Mayo, 1627. Noong panahong yon, ang Louvre ay hindi pa isang museo o art gallery, kundi isa sa mga pangunahing tirahan ng pamilyang maharlika ng Pransya sa gitna ng Paris. Dito ay pinanganap si Anne-Marie dahil kabilang siya sa maharlikang pamilya. Ama niya si Gaston, Duke ng Orleans. Siya ay bunsong anak ni Haring Henry IV ng Pransya na siyang nagtatag ng maharlikang angka ng Bourbon noong 1500, 89 at namuno sa Pransya hanggang sa siya ay paslangin noong 1610. Kaya si Anne-Marie ay apo ng hari at ang kanyang tiyuhin ay si Haring Louis XIII, panganay na anak at tagapagmana ni Henry IV. Ang ina ni Anne-Marie ay si Marie de Bourbon, duksa ng Montpensier. Galing siya sa ibang sangay ng bahay ng Bourbon at naging dukesa bilang sanggol matapos mamatay ang ama niya. Nagpakasal sina Marie at Gaston noong Agosto 1626 at agad siyang nabuntis makalipas ilang linggo. Hindi na makikilala ni Anne-Marie ang ina niya. Nagkasakit siya matapos manganak at namatay noong ika-4 ng Hunyo 1627 sa edad na 21, wala pang isang linggo matapos ipanganak si Anne-Marie. Pagkamatay ng ina niya, minana ng bagong silang na si Anne-Marie ang titulong Duchess ng Montpensier at malaking kayamanan, kaya sa 6 na araw pa lang isa na siya sa pinakamayamang tagapagmana sa Pransya. Magulo ang simula ng buhay ni Anne-Marie. Lumaki siya sa loob at paligid ng maharlikang korte kahit na ang base ng kanyang ama ay nasa lungsod ng Orleans sa timog ng Paris. Pagkatapos mamatay ang unang asawa niya, inaasahan si Gaston na mag-asawang muli at magkaanak ng lalaking tagapagmana na magmamana ng isa sa pinakamalalaking kayamanan sa kaharian. Sa halip, nagsimula siya ng relasyon kay Marguerite ng Lorraine at lihim siyang pinakasalan noong 1632 matapos tumanggi si Louis XIII na bigyan ng pahintulot sa kanilang pagsasama. Tinanggihan ng hari ang kasal dahil sa alitang pampulitika ng Pransya at Lorraine. Nang malaman ng maharlikang hukuman ng balita, napilitan si Gaston ipaanul ang kasal nila. Bilang isang bata, si Anne-Marie ay nanirahan sa Palais de Tuileries sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang guro na siyang nag-asikaso ng kanyang pag-aaral at nagturo sa kanya na magbasa at magsulat. Nang ipanganak si Louis XIV noong Setyembre 1600 at 38, sinabi ni Anne-Marie na 11 taong gulang na balang araw ay pakakasala niya ito at tinawag niyang maliit kong asawa ang sanggol na ikinatuwa ng maharlikang hukuman. Dahil sa kanyang sinabi, napagalitan siya ni Louis XIII at Cardinal Richelieu. Samantala, iba ang ambisyon ng kanyang ama at gustong ipakasal siya sa isa pang maharlikang pinsan pero hindi ito natuloy. Noong simula ng tag-init 1643 muling pinakasalan ni Gaston si Marguerite, ang kanyang mahal. Habang naghihingalo si Louis XIII, sa wakas ay pinayagan niya ang kapatid na gawing legal ang matagal niyang tinutulan na pagsasama. Mahalaga ito kay Anne-Marie dahil sa mga taon na iyon, nabigo si Gaston na magkaroon ng buhay na lalaking tagapagmana. Nagkaroon ng mga anak sina Gaston at Marguerite, ngunit lahat ay babae maliban sa isang lalaki. Si Jean Gaston ang Duke ng Valois. Sa kasamaang palad, namatay siya dahil sa dehydration at komplikasyon ng matinding pagtatae noong Agosto 1652, 22 taong gulang pa lang siya. Ibig sabihin si Anne-Marie bilang panganay na anak ng kanyang ama ay magmamana ng kanyang malalawak na lupain at mga titulo kaya't naging isa siya sa pinakanais na prinsesa sa Europa. Ngunit ang kanyang ginawa ay hahantong sa kanya sa mas madilim na landas. Nang namatay ang kanyang kapatid noong Agosto 1600 at 52 nakilala si Anne-Marie sa politikang Pransya. May kaugnayan ito sa nagaganap na digmaang sibil noon sa bansa. Noong Mayo 1643 ang pinsan ni Anne-Marie na 4 at kalahating taong gulang ay naging Haring Louis XIV ng Pransya matapos ang kanyang ama.
Bata pa siya para mamuno ng matagal at noon ay kasali ang Pransya sa 30 taong digmaan laban sa Austrian at Spanish Habsburg. Ang pagtaas na mabibigat na buwis para pundoan ang digmaan at ang kawalan ng epektibong hari ay umabot sa sukdulan noong 1648 nang sumiklab ang mga pag-aalsa sa Paris at kumalat ito sa iba pang malalaking lungsod. Ang front, tawag sa digmaang sibil, ay tumagal ng 5 taon sa ilang yugto. Noong front, sumikat si Anne-Marie dahil sa hinalang pakikipag-alyansa niya sa mga rebelde. Pero mas komplikado ang kanyang katapatan kaysa akala ng iba. Noong unang taon ng pag-aaklas, hayagan niyang sinuportahan ng mga pinuno ng rebelde sa Bordeaux at nagpunta siya roon. Kalaunan, naging mahalaga siyang tulong sa pag-aayos ng kapayapaan sa nag-aaklas na lungsod at pamahalang hari. Noong sumiklab muli ang kaguluhan noong 1652, naglakbay si Anne-Marie sa Orleans at tinangkang makipagkasundo sa mga rebelde. Pagdating niya, sarado ang tarangkahan ng lungsod at hindi siya pinapasok ng awtoridad. Tumanggi siyang umurong, kaya tumawid siya sa ilog sakay ng bangka, mabilis umakyat sa depensa at dumaan sa siwang ng tarangkahan. Makalipas ang kaunti, siya ay pinagparada ng matagumpay sa mga kalye at naging di-opisyal na mukha ng rebelyon. Pagbalik ni Anne-Marie sa Paris, tuluyan niyang inugnay ang sarili sa rebelyon at pinanday ang reputasyon bilang kakampi ng mga rebelde. Sa labanan sa Faubourg Saint-Antoine noong 2 ng Hulyo, 1652 sa ilalim ng nagbabantang mga pader ng kilalang Bastille sa lungsod. Nagutos siya na paputukan ng mga anyon ng kuta ang puwersa ng hari bilang suporta kay Louis, prinsipe ng Conde, ang pinakamapanganib na kaaway ng pamahalaan at pinsan niyang Maharlika. Kahit na magitan siya, napuksa ang rebelyon. Dahil natalo at nasira ang reputasyon, napilit ang tumakas si Anne-Marie mula Paris. Bumagsak ang front sa sumunod na taon at lumitaw si Louis XIV na determinado ng hindi muling hamunin ang kapangyarihan ng hari. Bagamat kumampi si Anne-Marie sa mga nag-aalsang Maharlika tulad ng prinsipe ng Conde at hindi sa masa, hindi malilimutan ang kanyang ginawa. Hindi nagtagal, ang pinakamayamang tagapagmana ng Pransya ay namuhay sa pagpapatapon, malayo sa korteng minahal niya noon. Ang mga ginawa ni Anne-Marie noong panahon ng Fronde ay naging dahilan kung bakit imposibleng makabalik siya sa korte. Tinawag siyang mapanganib na rebelde ng mga royalista, kaya tumakas siya at ipinatapon sa liblib na syato ng Saint-Fargeau sa Burgundy. Ang malawak at lumang manor ay napabayaan at sira-sira, kaya napilitan ang nahulog na prinsesa na ipagawa muli ang karamihan nito habang ginugo niya ang susunod na 5 taon sa pagtatago, takot na baka siya'y makulong anumang oras, habang ipinapataon ng kanyang pinsang buo ang kanyang pamumuno sa Pransya. Kahit nakaiwas siya sa parusa, tinanggalan ng maraming lupa at titulo ang kanyang ama dahil sa papel nito sa pag-aaklas. Habang nasa pagkatapon, ginawang marangyang barok na tirahan ni Anna Maria ang Saint-Fargeau kasama si arkitektong Louis Levaux na sumikat kalaunan sa palasyo ng Versailles. Marami sa mga ginawa niya sa Saint-Fargeau ay nasira sa sunog noong ika-18 siglo. Noong 1657, unti-unting nakalimutan ng digmaang sibil at sa edad na 30 nagpasya si Anna Maria na umalis sa pagkakatapon. Ang kanyang ama na nawalan ng pabor noong Fronde ay kamakailan lang pinayagang bumalik sa korte ng batang hari at agad siyang sinundan ni Anna Maria. Sa korte, si Anna Maria ay tiningnan ng mga maharlika at kamag-anak na matagal nang hindi nakita bilang medyo maganda ngunit malayong maituring na isang dilag sa korte ng Pransya. Nabawi niya ang kakulangan sa kariktan dahil sa kanyang kayamanan. Isa siya sa pinakamayamang babae sa Pransya at lalo pang yumaman matapos mamatay ang kanyang ama. Namatay siya noong ika-2 ng Pebrero, 1660 sa edad na 51. Kahit maraming lupa niya ang naumpiska noong 1652 dahil sa digmaang sibil, si Anne-Marie pa rin ang nagmana ng maraming lupa, sakahan, kastilyo at manor nang siya'y namatay. Sa isang iglap, ang dating prinsesang itinapon ay naging pinakakakit-akit na dalagang walang asawa sa Europa at nayon ay pinagmamasdan ng bawat maharlikang korte kung sino ang mapapangasawa ng pinakamayamang tagapagmana. Nang namatay ang kanyang ama noong 1660 na po si Anne-Marie, kilala bilang La Grande Mademoiselle, ay 32 taong gulang at hindi pa rin kasal na itinuturing na halos iskandalo para sa isang prinsesa ng kanyang katayuan.
Noong karaniwan nang ikinakasal ang mga babaeng maharlika sa edad 15 o 16, nanatiling dalaga sa loob ng dekada ang pinakamayamang tagapagmana sa Europa. Ang gulo ng fronde at ang pagpapatapon ni Anne-Marie ang dahilan kaya siya hindi nag-asawa noong 1660. Ngunit mas kahanga-hanga pa ang totoong kwento. Sa pagdaan ng panahon, maraming prinsipe at maharlikang manliligaw ang naghangad sa kanyang malaking yaman, ngunit palaging nabibigo ang mga negosasyon o tinatanggihan mismo ni Anne-Marie. Halimbawa, noong 1646 iminungkahi na ipakasal si Anne-Marie kay Ferdinand III Banal na emperador ng Roma matapos mamatay ang kanyang asawang si Maria Ana ng Espanya. Ang kasal ng unang pinsan ni Louis XIV at ng pinuno ng Imperyong Habsburg ay maaaring nakatulong sa pagpapatibay ng negosasyon para sa kapayapaan sa mga huling taon ng 30 taong digmaan. Sa huli, gayunpaman, nabigo ang mga pag-uusap. Sa halip, pinakasalan ni Ferdinand si Maria Leopoldine ng Austria noong 1648 at kalaunan si Eleonora Gonzaga. Halos nawasak ng fronde at pagpapatapon ni Anne-Marie ang tsansa niyang mag-asawa. Ngunit pagbalik niya sa korte noong 1657, muli siyang naging kanais-nais bilang pinakamayamang tagapagmana sa Europa. May isang panukala pa nga na iminungkahi na pakasalan niya si Philip I, Duke ng Orleans, ang kanyang pinsang buo at nakababatang kapatid ni Louis XIV. Si Philip ay 13 taon na mas bata kay Anne-Marie, hindi pa mature mag-isip at sobrang dikit pa sa ina niya. Tinanggihan ni Anne-Marie ang alok na iyon. Sa huli, pinakasalan ni Philip si Henrietta Anne Stuart, kapatid ni Haring Charles ng Senade ng Inglaterra. Nagkaroon din ng usapan noon tungkol sa pagpapakasal kay Anne-Marie kay Charles habang siya'y nasa kontinente. Pagkaibalik ng monarkiya ng Inglaterra noong 1660 at muling naging hari si Charles, pinakasalan niya si Catherine ng Braganza, prinsesang Portuges na nagdala ng dote na pera at mahalagang pag-aari sa Inglaterra. Ang huling pangunahing manliligaw ni Anne-Marie ay isang maharlikang Portuges. Noong 1663 iminungkahi ni Luis XIV na ipakasal siya kay Afonso VI ng Portugal. Ngunit labi siyang natakot sa alok na yon. Si Afonso ay 16 na taon na mas bata kay Anne-Marie, may kapansanan sa katawan at kilala bilang hindi matatag ang pag-iisip. Walang kagustuhan si Anne-Marie na lisanin ang Pransya upang pakasalan ang isang batang banyagang hari sa malayong Lisbon. Bagamat tinanggihan o hindi natuloy ang mga alok ng kasal kay Anne-Marie, agad siyang nasangkot sa isang romansa na naging malaking eskandalo sa kanyang buhay. Noong huling bahagi ng dekada, 1660 umibig si Anne-Marie kay Antoine Nonpart de Cumin, ang unang Duke ng Lauson. Nagmula siya sa isang mahirap na maliit na pamilyang maharlika sa Pransya at sumikat at nagkaroon ng kapangyarihan sa korte dahil sa kanyang papel bilang diplomat sa Espanya. Matapos ang ilang buwang panliligaw, humingi si Anne-Marie ng pahintulot sa pinsan niyang hari na pakasalan si Lauzun. Nagulat ang maharlikang korte nang pumayag si Louis noong una at dapat sana silang ikasal sa Paris noong Disyembre 1670. Ngunit ilang araw bago ang nakatakdang seremonya, biglang binawi ng hari ang kanyang desisyon. Nagalap ang galit ng maharlikang pamilya ng Pransya sa kasunduang ito dahil gusto ng pinakamayamang tagapagmana sa Europa na magpakasal sa lalaking tingin nila ay mababa ang antas. Bukod dito, may tsansang mamanahin ng asawa ni Louis at Duke ng Orleans ang karamihan ng kanyang ari-arian kung hindi siya mag-aasawa. Nangingit-ningit si Anne-Marie nang biglang makansela ang kasal at umatras siya sa publiko ng ilang linggo. Ngunit mas malala pa ang darating. Nakulong si Lauzun dahil pinakasalan niya ang mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya. Habang binabantayan, paulit-ulit siyang nagtangkang tumakas pero laging nabibigo. Sa pagdaan ng mga taon, lumabas ang balita sa mas kakaiba niyang kilos. Nagkagulo ang kanyang selda sa kulungan at ang kanyang balbas at itsura ay naging sobrang magulo kaya't inakala ng ilan na nawawala na siya sa katinuan. 10 taon nang nakakulong si Lauzun habang patuloy na nakiusap si Anne-Marie para sa kanyang paglaya. Sa huli, napilitan siyang isuko ang malalawak na lupain at napakalaking yaman upang makalaya siya. Sa wakas, noong 1681, pinalaya si Lauzun mula sa kulungan. Mabilis kumalat ang tsismis na lihim na nagpakasalang dalawa, ngunit binago siya ng mga taon sa kulungan. Ang mainit na romansa na minsang naging eskandalo sa korte ng Pransya ay halos abo na ngayon. Matapos ang higit isang dekada ng pagkakahiwalay, kapaitan at kahihiyan, natapos na ang kanilang pagmamahalan.
Dismayado si Anne-Marie sa mga nangyari noong dekada 70 ng 1600 kaya mas madalas na siyang lumalayo sa korte. Sa Palais du Luxembourg, isa pang malaking tirahan ng maharlika sa labas ng Paris na namanan niya ng pumanaw ang kanyang madrasta si Marguerite ng Lorraine noong 1672. Pagsapit ng dekada 80 ng 1600, iniwan na rin ng korte ng Pransya ang Paris at lumipat sa Versailles ayon sa utos ni Louis XIV. Bihira nang makita roon si Grande Mademoiselle. Sa halip, namuhay siya ng tahimik at medyo nag-iisa sa kanyang huling mga taon at namatay sa Palais du Luxembourg noong 5 ng Abril 1673 sa edad na 65. Bago siya namatay, hiniling nila Uzon na makita siya, ngunit tinanggihan siya ng Grande Mademoiselle. Ang kanyang mga ari-arian at lupa na nabawasan para sa pagpapalaya sa Duke 12 taon nang nakaraan, karamihan ay napunta sa kanyang pinsan, ang Duke ng Orleans. Sa kanyang libing, sinabi ng Pranses na tagapagsilbi sa korte at manunulat ng alaala si Duke ng Saint Simon na siya ang pinakamayamang prinsesang walang asawa sa Europa. Inilibing si Grande Mademoiselle sa Basilika ng Saint Denis sa labas ng Paris 2 linggo matapos mamatay. May nakakatakot na insidente sa seremonya. Noon sa France, tradisyon na hiwalay alisin at iembalsamo ang mga laman loob ng mga kasapi ng maharlikang pamilya. Ginagawa ito para mapatagal ang pagbuburol ng katawan nang hindi agad mabulok. Ang mga laman loob ay inilalagay sa urn at inilibing kasama ng katawan sa libing. Sa kaso ni Duksa ng Montpensier, nagsimulang mabulok ang kanyang mga laman loob at sumabog ang urn na naglalaman nito habang nagaganap ang seremonya ng libing, kaya kumalat ang mabahong amoy na naging dahilan para magsitakbuhan palabas ng simbahan ang maraming dumalo. Masaklap ang naging wakas para sa isang babaeng ipinanganak na may napakalaking yaman, dugong bughaw at lahat ng maaaring maging pribilehiyo, ngunit ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay na parang bilanggo ng kapangyarihan at pribilehiyong dapat sanay magpoprotekta sa kanya. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Anne-Marie Louise d'Orléans, Grande Mademoiselle. Sana nagustuhan ninyo ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong mga opinyon tungkol dito sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang bagong videos ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!